EDSA People Power Revolution, balik tanaw. Madalas nating naririnig ang EDSA sa araw-araw na balita. Kaakibat ng EDSA ang salitang trapiko sa ayaw at sa gusto mo. Hindi ka Pilipino kung hindi mo alam ang EDSA at ang kasaysayan nito. Huwag kang mag-alala kataka dahil hindi ko din alam. Sabay-sabay nating alamin kung ano nga ba ang pinakamahalagang nangyari sa EDSA, ano ang People Power Revolution, at kung ano ang inukit nito sa ating kasaysayan. Tayo'y saksihan ang mga kaganapan noong EDSA People Power Revolution. Kalaban ng demokrasya ang diktadurya. Kaya noong 1986, ang mga mamamayang Pilipinong walang kalayaan, galit sa pagmamalabi sa kapangyarihan ng diktador na Pangulong Marcos, nagkaroon ng pag-aaklas. Sa loob ng 4 na araw, nangyari ang People Power Revolution. Sa unang araw noong February 22, 1986, umpisang nagtipon ang mga tao sa EDSA sa labas ng Camp Crame. Tumiwalag sa administrasyon ni Marcos si Juan Ponce Enrile na nooy Defense Minister at si Fidel Ramos na dating Vice Chief of Staff ng Armed Forces of the Philippines o AFP. Noong sumunod na araw, ika-23 ng Pebrero 1986, pinukaw ng panawagan ni Jaime Cardinal Sin ang mamamayang Pilipino. Lalo pang dumami ang mga taong pumunta sa EDSA at sumuporta sa panawagang patalsikin si Marcos. Doon na din dumating ang mga militar, sakay ng mga tangkeng pandigma. Ika-24 ng Pebrero 1986, ang ikatlong araw, nagbanta ang kampo ni Marcos na aatake ito. Pero patuloy na lumalaki ang bilang ng taong nag-aaklas laban sa kanyang administrasyon. Hanggang sa dumating ang huling araw ng revolusyon, ika-25 ng Pebrero 1986. People increased in number and then there was no turning back anymore. And what became crucial was that the military started crumbling. One after the other, units started defecting towards the RAM because as the people's numbers increased, the impossibility of Marcos doing anything also increased. Soldiers came out with white flags and their Armalites. I thought this was a turning point because the soldiers said to us they were going to join the people. They were not going to fire. Ano nga ba ang nangyari sa huling araw ng EDSA People Power? Ang huling kabanata ng diktaduryang Marcos. Dahil sa lakas ng puwersa ng mga mamamayang Pilipinong sumusuporta sa revolusyon, tila hindi na sumikat ang araw para kay Marcos. Madaling araw pa lang, nautot na ang planong pag-atake ng mga militar sa Camp Crame. Bandang alas 5 ng umaga, nagdesisyon ang Pangulong Marcos na hindi bababa sa pwesto kasunod ng abiso ng kanyang asawa at dating First Lady Imelda Marcos. Pero halos 30 minuto ang lumipas. Nagbigay na ito ng go signal sa kanyang pamilya na lilisanin nila ang Malacanang sa araw na yon. Habang ang kampo ni Cory Aquino naghahanda na sa Club Filipino sa San Juan para sa inauguration nito bilang bagong ganap na Pangulo. Nagbabantay ang mga tao roon, nag-aabang kung sakaling sasalakayin sila ng kampo ni Marcos at pigilan ang inaugurasyon. Pagsapit ng alas 10 ng umaga, dumating si Cory Aquino at nanumpa bilang Pangulo kay Senior Justice Claudio T. Hanqui. Itinalaga bilang Vice President si nooy Senator Salvador Laurel. Nagbago ang isip ni Marcos sa paglisan ng palasyo. Naghanda rin sa kanyang sariling inauguration sa Ceremonial Hall ng Malacanang. Bandang alas 11:55 ng umaga, nanumpa rin bilang Pangulo si Marcos. Pero
Ang live coverage nito pinutol habang umiere. Marcos took his oath in Malacanang at around 12 noon. But then it was interrupted. I think TV Channel 4, which was showing that inauguration, was interrupted when the transmitter was knocked out. And so that, that was a symbol of the end. In the sense, the screens went blank. Na lamang sabay-sabay na pinaputukan ang mga transmitter ng mga channel ng gobyerno. Bilang tugon, gumamit ng movie cameras para kunan ang panunumpa nito sa pagkapangulo kay Chief Justice Ramon Aquino. Pagkatapos nito, lumabas ng balkonahe si Marcos at nagpakita sa kanyang mga taga-suporta. There was one last rallying effort that Marcos did when the balcony thing and he's raising his hand. Then you have the children, they all look worried. I don't know if you saw that picture. Yeah, that was one of his last formal activities as the president of this country. Nagniningas ang alitan sa parehong panig. Pero patuloy na nanaig ang demokrasya at ang people power. Bandang alas 4 ng hapon sa Malacanang, inalok ni US Brigadier General Ted Allen ang pamilya Marcos na gamitin ang mga American helicopters o di kaya'y mga barko para lisanin ang Malacanang. Pero si Marcos, sinabing mas pipiliin niyang mamatay sa palasyo. Alas 5 ng hapon, tinawagan ni Marcos si Enrile para sana'y makipag-ugnayan sa ideyang lisanin ang Malacanang. Pero nag-uumpisa ng mag-alsabalutan ang pamilya. Alas 6 na ng hapon nang napapayag ang Pangulo na tuluyang umalis sa Malacanang. The U.S. told him directly through the special envoy of the President of the U.S. to cut and cut clean. And they provided the transport that he could leave Malacanang, and he was assured safe passage to be able to travel to abroad. Alas 7 ng gabi sa Malacanang, ikinarga na sa mga bangka ang mga bagahe ng pamilya Marcos. At inihanda na ang Pangarap Golf Course kung saan susunduin ng mga helicopter ang pamilya Marcos. 8:40 ng gabi, sinisigurado ng mga convoy ang dadaanan ng pamilya Marcos. Ilang minuto ang lumipas. Isa-isang isinasakay ng helicopter ang pamilya, pati na ang ibang kaalyado nito. Ganap na 9:05 ng gabi nang umalis ang unang helicopter sa Malacanang. Makalipas ang halos isang oras, dumating na sa Clark Air Base ang mga Marcos. Pero ang sumalubong sa kanila, mga hiyaw ng taga-suporta ni Aquino. Bandang 9:52 ng gabi, inanunsyo sa radyo na tuluyan na ngang nilisan ng mga Marcos ang bansa. Pagkatapos nito, pinasok ng mga Pilipino ang Malacanang kung saan tumambad ang mga naiwang gamit ng mga Marcos. So we entered freely into the buildings, and we were telling them not to touch the papers because those were important documents that could be proof of the malpractice. Sa puntong ito, kinumpirma ng bawat Pilipinong nagwagi ang demokrasya at tumatak sa kasaysayan ang people power. We are 48 who drafted the Philippine Constitution, and we wanted to make sure that never again there will be dictatorship, to ensure that our democracy survive, to make sure that our rights in the Bill of Rights are respected, to make sure that women, youth, children are respected, indigenous peoples, the climate, public health. And so, this is a beautiful country, but it can only be safeguarded by young people like yourself.